kumusta? Welcome sa episode 67 ng Pinoy's Podcast. And today, ito yung mga kasama ko. Si Chris, si Boss Khalil, si Ken. Wala si Neil, wala si Gloco. Let's go. So, puta na magsalita naman kayo. Hi! What up mga kaibigan? Hello! Welcome back! I'm with my dog. Yan. Hello, Ralph. Yan. Ay, kit naman ang pangalan na sa mga eyeball. Si Christina. Ay, Joke lang. Si Hera. Sige, baba ka na. Baba. Ano lahi ng boss? Tiger Commando Idol. Kala ko tilapia. Pang ano lang pala yun, pang pusa. Pampusa lang. Anyways, yun, yes, i-mention ko lang, Dibo ni Boss Khalil sa Hi. Pinoy's Podcast. First time. I-introduce sana namin si Boss Khalil pero wala eh. This is gonna be a short podcast. It's for another episode na lang para sa mga Tama. So may mga nagsuggest kasi na gumawa tayong podcast kasama mga editors, interview sila. Oh? Tanungin sino sila, Pwede. yung mga ganun, And then, pwede nating isabay doon, Boss Khalil, para isahang ano na lang. But anyway, kumustahan? Kumusta kayo? Boss Khalil, ikaw muna, kumusta ka? Ayos lang. Kumusta yung week mo? Busy. Man. Daming ganap sa buhay. Daming nilalakad, especially yung mga documents and for the wedding. Yeah. Oy! Ay, kaala ko. Ikaw, kasi, boss. Migrate eh. Isa rin yun. Dibo lang sa podcast, tapos wedding agad. Grabe talaga. Sorry. Daming lakad eh. Daming ganap. Kaya daming mga times na hindi talaga ako nakaupo sa PC. Oh. Pero ngayon pahinga muna. Ay hindi, aalis pala kami mamaya. Hindi pala papahinga eh. Di pala pahinga, boss eh. Kaya yun. Kayo naman, kamusta kayo? Sunod si Ken Oo, kamusta? Wala ako for the past, reacts, podcast. Wala ako kasi nagkasakit din ako, yung dila ako may singaw. Hindi rin ako masyado nakastream. Masakit nga yun, boy. Sakit nga yun, pero yun lang yun, okay? Nice. Ako naman, I'm good. Ihuli na natin si Chris, I'm good. Ano bang nangyari sa in the past few weeks? Hospital pala ako. Hospital ka, gago. What the fuck? Ayoko na kwento, ikaw na magkukwento eh. Sobrang dalas kong hospital lang, putik. Nakakalimutan ko na ng hospital. It was crazy, bro. It was crazy shit. Gago. Story ko lang kasi naghanap kami ng hospital. Pangatlong hospital, yun yung nagkaroon ng slot na yes. pwedeng mag-admit. Ayun, sa unang hospital puno, di ko alam bakit meron doon. Siguro dengue kasi tinest ako for dengue din kasi siguro yun ang pinakamadalas na na-admit yung tao recently sa hospital kaya laging puno. Ang nangyari is, ang available na room is yung ambassador. Ang mahal. Ang mahal. Pampolitiko yun. Ang mayaman. Legit, nakita mo ba yung video nung ano? Oo, gagi. Pakita mo. Yan. Pakita mo. Okay. Ako ba? Kayo na. Papakita ng editor yun. Ay. And kung wala, edi awan ko na lang. Anyways, yung kwarto na to, sabi ko kay Ken, putang na, ba't ang mahal ng kwarto na to? Pag ito, hindi to kasing ganda nung suite ng Kingsford. Yung lagi naming inaanoon doon sa malapit sa MOA na hotel. What the fuck is this? Ganun, pagpasok namin doon, tawa si Ken. Ako na tawa sa likod eh. Tawa ka ng tawa kasi. Holy shit, no wonder this is expensive as fuck. Ang ganda eh. May table, may dalawa yung aircon, may rep na malaki. May plutoan. What can you ask for, bro? TV, 90-inch na TV. May TV pa para sa pasyente. May aircon para sa pasyente. Yeah. Puta, yung CR ang laki. Sabi ko, pag ito may bata, oh my fucking God, bro, wala naman. Okay lang. Wala naman. Kwarto nga rin dyan pang Nepa Baby. Legit boy, feeling ko may 1 million ako sa bangko pag nandun ako. Pero wala gago. Sabi nung nurse, podcast namin, kailan po ba dalawa? Ay, usually po kasi daming tao dito or daming din gamit. Tapos isang bag lang na. Yung mga nag-ano lang ata doon, yung puta na, yung may terminal illness na ata eh. Feeling ko, yung mga sobrang Naka may 1 million sa bangko ga. May 1 million. May terminal illness na kailangan mo lagi na sa hospital. Natawa nga sa sa mom ko eh. Bakit? Sabi ko sa niya, kasi sa akin, ay nagsasabi ako sa kanya ng mga saloobin ko, di ba? Sabi sa akin ng mom ko, baka magkasakit ka lalo sa stress mo dahil sa bills. Legit boy, lagi ko iniisip like, holy fuck. Just to give you guys perspective, pata 9K per yung day. Isang araw doon. Isang araw, 9K, what the fuck? Parang kita na natin yun. Yung isang buong buwan, what the fuck? Ang mahal. Isang araw lang, sabi ko, oh shit, what a 1 day, 9K, 2 days, 18K, 3rd day, 27K. Oh my God. Pero buti naman, nangyari kasi on the technical 3rd day, sa 2nd day, tumawag sa gabi. And sabi na nagkaroon ng, ng residential. So which medyo affordable for me. And then, ayun. Nung nakita ko na yung bill ko, it's so nice na yung, nila, 1 day lang. Oh, yung nice. nila. Technically, nagstay ako doon for 2 days. Yeah, I think
2 nights. Yeah, 2 nights. 3 days, 2 nights. Tama ba, Ken? Yeah, think so. Yeah. 3 days, 2 Parang nights. parang ganun. Kasi 3 days, 2 nights ka. Pagka-bisita kasi, kinabukasan umalis ka na eh. Yes. So, ayun, that's it. Yun lang naman, hospital ako for some fucked up reason. Ano yung dahilan dun daw is nakakain na nakainom ako ng something contaminated. Oh. Kaya nag-ano yung chan ko, parang basically na food poison ako na mas malala. Kasi tumaas yung platelets ko sa bituka. And, so may kinakalaban sila doon. Yung white blood cells. May kilalaban sila doon na kung ano mang something. Entity. Anyways, yun lang naman. Productive as week. Nanood ako ng concert din. After ko makalabas, Ramek. May kwento yan. Nag-post si Idol. Pagka-post, nagulat ako na-delete. Ay, pupunta ata ito, boss. Hindi kasi, pinost na kasi yun ng 30 minutes, 1 hour, and then walang nag-i-inquire. Like, you know what? Try ko nga ako mag-post. Pag-post ko po, sobrang daming nag-inquire. Boss, kunin ko na ngayon, boss. Kahit pagkano. Ganun na. Kasi maganda yung upuan ako. Oh, shit. And then, doon na pumasok yung parang, damn, holy fuck. Ang dami mga may gusto. Kasi isip ko na, no, like, hindi ko pa alam na makakalabas ako. Sabi ko, you know what? I'm not sell this shit, you know? Kasi baka makalabas ako bukas. Hopefully, pero it was looking grim for me na parang di ako makakalabas. Kasi makakalabas ka lang kung may ano na ng doktor. Like, discharge may discharge signal. Yung doktor ni bumisita for 2 days. Isip ko, puta, gabi na. Pag bumisita to ngayon, check na lang siguro sa akin na kung ano nang ganap. Nangyari, bumisita. Sabi niya, magaling ka na. Pero in reality, nanginginig pa ako. Yes, doc. Tangin na, nahihilo pa ako and shit. Para lang magkaroon ng, mukhang malakas ka na. Lakas ka na bukas. Like, ayun, naabutan. Nanood kami ng Mayday Party. It was nice, para akong nanonood ng zoo. Na gano'n lang ako dun, Zoo? Wala alam sa kanta nila, gago. Pero nanonood ako, may sinamalo ako. Uy. Damn. Anyways. May rant pa ako. Wala pang anyways. May rant ako, pre. Yung unang hospital natin, napaka-bullshit, Napaka-packed up nun. Kasi that's the first time na na-encounter ko. Kasi nung inadmit ko si Gian, inadmit ko siya sa hospital kasi for some reason, inadmit ko siya. Madali lang mag-admit. Nagulat ako kay Vanilla yung first, namin, hospital. Nagulat ako, sinabi, sir, hindi po kayo relative, hindi po ma-admit yung pasyente, kailangan po relative. So tayo, pinam niya Vanilla si Alfred, pupunta daw, pero 4 p.m. Pagka sinabi ko dun sa pwede po ba to be followed na lang po yung relative? Ang packed up, sabi nila, hindi, ano oras po ba dadating? Kasi mga ganun oras ka lang din mag-admit. So, ang packed up, sobrang packed up nung hospital na don't wanna say the name, pero fuck you, bro. Call him out, Chris. Call him out, Ken. Nah, bro. Fuck that hospital, bro. Tapos ang packed up, may isa pang nurse na nagsabi sa akin, sige po, try nyo po sa ibang hospital kung magpapa-admit mo kahit friend lang. Napagano'n ako sa akin, what the fuck, hello? Ginano ako, legit, mamatay man ako, sinabi yun. Imagine mo, meron ka niligtas sa tao, tapos sasabihin mo hindi ka relative. Sabi ko, puta, mamatay na to, boss. Puta, hindi mo ba talagang kayang i-admit? Hindi, kailangan pamilya ka, puta. Yeah, imagine mo, nasa emergency pa kami nun. Nakita ko si Vanilla. I was like visibly dying. Like, fuck, bro. And then everyone, kada buka ko ng mata ko, everyone was just staring at me. And then lalakad, Parang wala lang. Tapos sabi, parang wala lang. Bawal daw magtambay din. Sabi, bawal po kayo sa ER, maghintay. At yun, tinawagan na namin si Neil. Yun na yun. This is supposed to be the highest rated na hospital dito sa San Fernando. And it turns out to be shit, Yeah, alam niyo na yan. Pag nag-search kayo sa Google reviews, may 300 rated doon. And then 4.2 stars. Ba't di namin sasabihin ng pangalan? We're just gonna say. But you know what's fucked up? The one who accommodated me only has like 3 stars. Pero bite nila, ang bite ng mga staff. Ang bite lahat. Ang bite na staff W. Calcutta ata, Calcutta Hospital. Take it. Mother Teresa something. WW Hospital. Commercial! Gusto mo bang maging hari ng pirata? O gusto mong magka-TT Racing X One Piece chair? Or gusto mo ng table na gumagalaw? Well, di talaga siya gumagalaw. Tumataas. Wait, napakita ko ba? Tumataas baba. Pwes, ano pang hinihintay nyo? Check out the link on the description. At magkaka-discount pa kayo pag bumili kayo ng TT Racing products pag ginamit nyo ang aming link. Check nyo dyan at para masimulan nyo na ang comfort journey nyo. Back to the video. Anyways, yun lang, How about Chris, bro? How about Chris? Kumusta naman si Chris? Kumusta ka daw, Chris? Wala lang, okay lang.
Nasa bahay lang ako. Damn, bro. Damn, bro. Di ka ba umalis? Wala, saan ako pupunta eh? Grabe siguro. Saan ako pupunta? Di rin ako makapunta dun sa, dun sa 21. Kasi puta, di ko alam kung saan ako magpapark. Sa 21, is Ano ba sa 27 now, bros. Nung 21, nung rally sa Luneta, di naman din ako makapunta. Di naman din ako you makapunta sa Mag and Magic para mag-pre-release kasi wala akong pera, di ba? What the fuck, man? Ito ba yung Spooderman? Damn, what would you, it's like, are you happy na di ka pumunta dun sa Luneta, ha? I wish I was there for a bit. Legit? For a bit lang. Medyo fucked up yung outcome nun eh. Medyo nga, yung sinabi ko sana walang chaos na mangyari nung 21, it fucking happened. Sa Menjola kasi. It's sa Menjola yun, pero hindi sa Luneta Park. Taka na, yung tagat ng dati tatay ko sa Menjola, malapit sa Menjola doon sa Quiapo. Holy shit, man. I was fucked. Nakaulap pa nga si Gloco doon kasi comment about doon sa nangyari doon na hindi niya alam yung buong nangyari. So basically, yung buong nangyari daw doon is may naka-civilian daw na pulis doon. Na yung may mga bata doon, parang nanonood lang ng rally, biglang binaril daw. Tapos nagtago doon sa Sogo. Nung nalaman sa Sogo nagtatago, parang kinuyo yung Sogo. May mga doon, may mga tag dito. May mga malalakas ng trip yung parang nakikigulo lang. Tangina, kinuyog yung cashier ng Sogo. Sabi ko, what the fuck? Yung mga ina-approach, yung mga nag-approach dun sa police para yung iba, tag dito. What is that word? What is that word, Khalil? Opportunista. Opportunista, putang na cashier ang pinuntahan. Tapos sinunog yun. What the hell? Dumekwat lang ng pera eh. Yeah, dumekwat lang. Parang nanggulo lang. Yung mga nagrarally doon, yung mga nagpapreso ng police. Yeah. Parang pinagsasabihan pa yung mga parang pinagsasabihan pa yung mga nagluloot doon sa dun sa cashier. Di masabihan. Yung mga utak criminal din yung mga halos mga tao doon. Ayun ang fucked up. Menjola kasi. Yeah. Sorry. Damn, bro. Pero ngayon may meme, di ba? Yung yung umaga nung nangaliwa ka sa asawa mo. Tapos naririnig mo nagbabarilan na sa baba. Pumusok na Hindi, yung honeymoon nyo ng asawa niya tapos may nagbabarilan sa baba. So fucked up. What the fuck? Wrong place in the wrong time. Holy shit. Speaking I just realized ang fucked up na algo ko sa about lahat ng nakita ko about sa rally, mga cosplay lang, pati yung fishball warrior. Yun lang yung nakita ko, di ko man nakita yung mga pinagsasabi nyo. So yeah, probably why I go shit. Di mo ba alam yung nangyari din sa fishball warrior na yun? Di ko rin nakita ko yun, nawala daw siya. Dinakot daw siya, di ba? Tapos yung taong bahay, dinahanap siya kasi natuwa dun sa sinabi niya ibaba yung presyo ng fishball. Yung neneng, tsaka yung kwek-kwek. Anyway, that's it. Pangit lang yung algo ko. Speaking of Sogo, di nyo ba napapansin setup natin ngayon? Paano ba? Ano ba sa setup natin? Black and white? Patampak mo. Yo. Kulang lang na isa eh. Yun nga, yun nangyari walang masyado nangyari sa akin for the past few days. I'm just being chilling dito sa bahay and just doing a lot of racing. I quit Valorant again because fuck that shit. Damn, bro. I go back to racing again. I just installed new brake performance kit sa pedals ko. Kaso nga lang naging stiff siya. So basically, pag walang nagpapabigat dun sa base pedals ko, umaangat siya. So, ang ginawa ko is like, nilagyan ko siya ng weights dun sa barbell para mag-stable siya. Tapos, heel yung inaapakan ko. Tapos, nilagyan ko chinelas yung upuan ko para di siya mag-slide. Damn, bro. But the thing about that brake kit is it improved my, Sasali ka na pa ng mga alam yung ginagawa ni Nino. Hell no. I'm not that competitive, okay? Dami pa akong mistake. Alam mo pala yung sa'yo kasi is F1, di ba? Yeah. Yung kanila kasi Assetto Corsa. Assetto Corsa, mas mahirap siya. Assetto Corsa. Na dirt? Like, it's a dirt trail, yung may nagsasabi na announcer na 6 seconds kakanan ka. Yun, WRC. Merong WRC. Kailangan mo ng dun eh. Yeah, bro. Nino competes in that shit, bro. 8-shifter at saka handbrake. But pwede rin meron din gano'n nata sa Assetto Corsa eh. Mapagkakalam ko. Damn. Basta modded. Anyway, yun lang yung ginagawa. Wala, may question ako. Ano question mo kay? If ever bibila ako ng ganyan, does it make me, or does it help me to tag dito? To learn it? Yeah. Yes.
If ever, no. But the thing is that Do if you you not see wanna me? actually Yeah, learn bro. how to, how Drive. to drive, Papasaba ako sa ano. you must get a pedal sa merong clutch at saka handbrake. Handbrake. Okay. And How much that gonna cost? 8-shifter pala, sorry, 8-shifter. How much that Ano shit, ba nila kung magkano? Sa akin kasi, Unless sa bibilin mong kotse, Civic, walang handbrake. walang handbrake. Walang handbrake. Kasi pagbili ko na, sabi ko, what the, saan yung handbrake? What the fuck? Ano, nag-stop yun pag ano mo? Pero okay yun eh. Yung digital lang. So, Pero okay yun eh. Okay yun eh. Ano, fuck, Okay drift! Gaganon ako. Wala na tuloy. okay yung ganun, na matuto ka na mag-manual. Kasi pag natuto ka mag-manual, matututo ka mag-automatic. Madali lang ako. Madali na yun. Nakakaba nga lang kasi putang na, where the fuck is the how am I gonna control my speed? Pero isang ganun lang ng gas gumagano ka na eh. So, Kaya may may kay Chris. Manual yun, di ba Chris? Manual. Sarap may drive ng kotse ni Chris eh. Pero nga, speaking of kung bibili ka ng ganito, I kind of suggest it's either you're gonna go direct drive katulad nung gamit ko, although it's gonna be much more expensive kasi separate yung bibilin mong cambio. Ibang Bilan mo yung binili na Vanilla na hindi siya direct Logitech. drive pero it does the job. Parang entry level yung binili ko eh. Logitech. Parang ganun muna yata yung meta. Bili muna ako na tapos training yung Driving school? tawag doon, yung driving school para pamasa ka agad tayo. Anong ang tawag doon sa mga direct drive? Belt drive yung kaya na. Vanilla. Yung akin kasi direct drive, parang 1-to-1 accuracy kung ano yung nasa laro mismo. Yung belt drive parang pa. Kasi remember, para siyang digital, pwede mo siya may sense din siya parang mouse. damn. Kasi I remember nung binili ni Vanilla yun, pinatry niya sa akin, puta, I enjoying it, bro. Sabi niya, Ken, try mo dito, puta, na-enjoy ko eh. It feels nice. Yan lang. Yes. Ang fucked up lang dun is, what I fucking hate about that shit is, kailangan kong tanggalin. Yun nga yung pangit din pag ganyan kasi inisip ko pa lang, pag bibili ako nito, nangangati ako mag-drive ba? Tapos lalagay mo, tapos Kakatamad. iset mo pa sa baba. tapos tatanggalin mo ulit pag gusto mo maglaro ng iba. Yeah. Yes, kakakasal, bro. Buo ng PC. Kasi, may nakaharang na wheelbase sa akin dito. Ito mo yan. What the fuck? Tinanggal mo na yung Tinanggal mo na lang yung steering wheel. Hindi ko rin tinatanggal. Ito, sobrang dali. Sabihin natin, I'm gonna play something. Kahit ganyan na ako. Diba? Yan yung hassle eh. Diba? Damn. This guy, bro. Kaya pala yung iba, pagdating sa mga ganyan, yung racing sim, nakahiwalay pala yung setup nila. Yung setup nila. Napansin ko sa Kasi iba. ang hassle. Para, ang maganda kasi sa ganyan is, di mo iba-ibahin or pag may upgrade ka, like example, papalitan mo ng chair, bilhin mo yung Recaro na upuan, di ba? May ka na, may parang sim ka na talaga. Imagine mo, I'm looking at options for a sim racing seat. Pero yung nahanap ko is 16K just for Siyempre, the seat. ganun yung mahal. Damn. Ano yan, like actual racing sim na seat? Like upuan lang talaga siya na na-foldable. Tapos 16K lang siya. Wait, gumagalaw yun? May parang... Itong wheelbase, ikakabit mo na lang siya. Pati yung sa paa lang. So may na rin, may parang bars na rin for like lagyan. Okay. Kaya sa full pala eh, full set pala eh. Full set pala eh. And then you just fold it, okay? Tatanggalin mo lang itong steering wheel, tatabi mo somewhere else, tapos you can just fold it, and then saka mo na lang, ilalagay mo na lang siya sa gilid or something. And then that's it. Yeah, Kaya bro. pala 16K. Yeah. Para kang bumili ng case ng PC, parang ganun. Yeah. But it's for a racing kit. Nice, bro. Mamaya doon sa bahay ni Gloco gago. Doon tayo, okay. Maglagay tayo doon sa kasala. Benta natin yung gamit niya, bili tayo racing Yung high-end. Gusto ko yung yung may pag umikot Sabi sa natin, umikot. Gloco, nag-upgrade lang kami, nag-upgrade. Binenta namin yung yung table. Binenta na namin yung spike mo para sa computer, sa racing sim setup. Sa racing sim. Doon ba yung park yung spike? Yeah, for sure. Hopefully doon, okay. For sure. Kung kay Gloco, benta niya na yung hype spike na bumili na siya ng bago sasakyan. Alam mo naman ayaw niya yun eh. Wait, manual ba yan or automatic? Matic. Automatic yan. Automatic. Never mind. Di ba You can learn that shit. You can learn that shit, Ken. Yeah. Damn. Diba, Yeah, I remember. drove that shit for like a good amount. Yeah, I've seen you, Diba, Kasama mo nga ako eh. Yeah. Nung bumili tayo ng PC mo. Yeah, gago. Kaya sabi ko, paano ito yung drive? Kinakabahan din ako nun eh. Yeah. Like, fuck. Alam ko, layo pa nga Punta tayo natin ng park Gilmore. nun eh. Punta pa tayo Gilmore eh. Tapos mali ba yung U-turn ko dun sa Gilmore? Sabi ko, putang na tama ba ito? Buti hindi tayo nahuli dun eh. That's like 4 years ago, bro. Yeah, bro. We old. Lalakas ka doon, Ken. Power steering yun. 4 years ago, hell na, bro. Yeah, that's 4 years, bro. 3 or 4 years. Yeah. Pandemic days ba yan? Pandemic days? Before. yeah. Bago. I think it was
Bago? I think during that Bago. was 2021. Na. Baka 2019 Tama ba? ba? Kailan ka ba lumipat? Kaya alalahanin mo lang kung naka-face mask. Naka-face mask ba tayo nun? Pandemic yata Hindi ko lumipat alam si kung Ken. kailan ako Hindi. lumipat eh. Di ka pa nakakalipat nun, Ken. Hindi, Di ka pa nagsasabi na nakakalipat nun. yung ano, tataka na doon pa na, nung Ay, hindi pala, nung oh. pandemic. Nung nagsimula Simula pala. pandemic, nandun pa yung Cobal eh. Oh. Tama. Wala pa si Ken nun. Tama. Never mind. Pandemic. Okay na ba? Legit. Ano pa ba, Chris? Ha? Ano pa ba, Chris? Wait lang, Kumusta? wait lang. Ay, wait lang. Di ba may dadaanan Ay, lang? may isip pa tayo. May dadaanan tayo, di ba? Teka lang, gusto kong pag-usapan. May Oh, yun nagsabi yan. dito sa ano. Teka lang, hanapin ko. Wow! Nandito yan sa listahan natin. sino yan? Listahan. Alright. Sino yan? Anyways, tapos na yung kumustahan. Siyempre, ngayon, maganda yung support na pinakita ng mga tao dun sa huli nating episode, which is yung pinag-usapan namin yung mga current issues regarding sa nangyayari sa Pilipinas, which like, I personally do not wanna get involved, pero I kinda do. And I learned a lot and shit kasi dami kong binasa, pero may isang specific comment na gustong sabihan si Chris. There's this recent comment na sinabi na hearing daw ako na walang kurakot during Pinoy. So, let me rephrase that, okay? Wala nang masyadong kurakot nung time na yon kasi nga hinuhuli na sila. Remember the time na during the pork barrel scam, hinuli si Napoles, hinuli si Jinggoy, hinuli si Bong Revilla, and they're in fucking jail during that time. And the only time na nakawala lang sila is panahon ni Duterte. Pinakawalan sila nung panahon ni Duterte. Oh damn, what the fuck? I don't know this shit. And Well, you mentioned Jinggoy and he's here. Exactly. Tuwak mo siya ulit, diba? Kinulong Kinulong yun during sa How panahon ni the Pinoy. fuck these people keep winning, bro? What the I fuck? don't understand, bro. I don't get it, bro. How? Ang inang bobobo ng Pilipino. Holy shit! Pinakawalan That's what niya I'm saying. during the time ni Duterte. Yun nga. Like it's kind of insulting na sabihan na I'm not politically aware or I'm not aware of the history of the previous administration issues. I do well know those. I fucking do. Maybe Ken, maybe Vanilla doesn't know, but I do. It's kind of insulting rin na you're telling na I am not aware of these kind of things. Well, most of the time na ako lang naman yung parang nagsasalita dito about it. Tama. Mas alam ko pa yung lore ng Valorant kaysa sa government ng Tama, Pilipinas. that is fucking true. And it's insulting din na you assume na yung aming opinions, it just reflects dun sa mga algo na pinapanood namin. But that's not the case. I know for the fact na during the time ni Pinoy is the economy is doing well. Yes. During that time. Tama. I was a child back then, but I could feel the economy was doing good that time. And yung inassume mo na you took quite literally na walang kurakot during the Pinoy. That's not the case. Meron pa rin mga kurakot during that time. But the thing about it is may mga nahuhuli. That's what I'm talking about there. Always has been, bro. Kurakot always has been. Di nga natin nadaanan last time na this would have boggled my mind even more. Na yung ano pala ngayon, yung current issue pala ngayon, we're only covering like 3 sectors, you know, like DPWH, ano pa yung mga, ano yun? Yung contractors, and yung mga, ano, like, nakita ko mga post after that was like yung DepEd, you know, like yung mga, ano, ang dami pa, what the fuck, bro? We're only covering like, lahat meron. yeah, like, we're only covering like maybe 10% of the whole shenanigans sa Pilipinas na laging nakukurakot, like yung mga 800k pesos nila na gaming laptop na for some fucking reason I cannot, you know, there is no 800k pesos gaming laptop. Ngayon, you know. Hindi ako pa sana kung PC yan pero laptop, hell no. Yeah. Wait lang. Parang napaisip tuloy ako. Parang siguro ang yaman pala talaga ng Pinas if ever walang kurakot. Yes. Yun, maybe mayaman ng Pinas. Mayaman talaga. To be honest, yung historically, sa Southeast Asia, ang Pilipinas, isa sa mga pinakamayaman noon. Historically. Yeah, kasi ano, 'di ba tayo may nagsabi 'di ba na Philippines is like maganda yung place natin. And agriculture. For trading. Kasi for trading kasi dinadaanan ng lahat. For trading, agricultural, yeah. Tayo nag-ano ng bigas dati. History lesson tayo ngayon, ha? Wow! Yan. Let's go. Yan. During World War, di ba? After World War II, tapos the fucking tama. Japanese got kicked out to the Philippines. Fuck, man. The Americans are The helping worst us thing to, they could have done. Joke. The Americans
Shut the fuck up. The Americans are helping us to rebuild our country. And during those times, the 1950s, we have factories. We are number one in the agricultural sector, like agricultural industries natin. While the Japanese are still recovering from the war against the America. But the Americans are helping the Japanese as well to recover during that time. Dati, during nung Pilipinas, it already has the cities, the infrastructures, the factories. Kaya lang nawala yung mga factory sa Pilipinas. Nawala yung parang economy natin kasi due to bad governance and bad administration during that time, you know those. You know that administration. And the reason din kung bakit ganun is we are sobrang under natin sa America nun kasi due to nag-rely tayo masyado sa imports ng America, like the products pinupunta dito. In turn, yung mga factories na gumagawa ng mga local products nagsara kasi nga yung mga natin, yung mga goods natin galing import, galing America. And that is during the time ni Ferdinand Marcos. Di rin natin masisisi kung bakit na-influensyahan yung Pilipinas during that time kasi nga during yung Cold War. And if you don't know what Cold War is, it's basically a influence war between the Americans and the Soviet Union. And during that time, Philippines was under threat of a communist insurrection. And yun nga yung ginagawa ng Amerika, they're suppressing those kind of things. And in order for them to do that, they use Marcos for that kind of thing. Wait. Yes. They use Marcos for that such thing, huh? Parang nagkaroon ng martial law and shit. Parang under si Marcos during that time ng US influence. And But Marcos is backed by the US itself to maintain control sa Pilipinas during that time. Maybe that's a conspiracy, maybe it's not. Who knows? Yep. But yun yung pagkakaintindi. Damn, bro. O TLDR, mayaman talaga ang Pinas. Marami lang kurakop. Yeah. When do you think they started doing that shit? Do you think way before pa, no? No, I think it started during the Marcos administration. Yeah. I believe it started there. Kasi sila mismo ang nag-start. Doon nagsimula yung parang poor governance and the corruption. Yes. Doon nagsimula yung corruption na kasi during the 1950s, 1960s, the Philippines was considered the pearl of Southeast Asia. Yes. Pearl sa silanganan, bro. Fuck, man. Not anymore, bro. First question. Not anymore. Correct me if I'm wrong. Diba back in the days nung 1950s or basta in the old days, Philippines was one of the biggest exporter of rice. Yeah. Kasi during that time, meron tayong mga factories that can, we are mill, mga daming mill. We have a good foundation of industrialization during that time. Na stop lang talaga yung progress natin during those times na para bang nawala yung yung economic edge natin as a agricultural country. What the fuck? What happened? Bad governance. What happened, Chris? Bad governance. Tapos yung mga dito, yung mga lupa na supposed to be na ginagawang agricultural industrialized rice industry or something like that. Ginagawang camellia homes, mga ganyan. As in, promise. Fuck, man. Like looking the fields dito sa Tarlac at saka Pampanga, just looking at it, there's like a lot of growth potential for basta ma-centralize, ma-industrialize yung agricultural sector dito sa Pilipinas, and we have our own factories. Like bakit di pa rin ginagawa until now, huh? Because ang problema natin is infrastructure. That is the one single problem na problema ng infrastructure. Pero paano natin masosolusyonan yung infrastructure dito sa Pilipinas kung yung construction sector mismo dito is kurakot itself, di ba? Yeah. Exactly. You cannot build these buildings, you cannot build these infrastructures if the infrastructure if the construction sector itself is corrupt. So walang matatapos sa proyekto if yung punot dulo ng is yung dapat yung magiging solusyon. Damn, bro, the shit sucks. Philippines is cook. Why tip of the iceberg pa lang yan, hindi pa yan yung pinaka-bottom. Marami pang factors To be honest, yung mga current issues nga ngayon natatabunan na rin. Yung mga current issues nga ngayon natatabunan yung mga previous issues Yeah, exactly. Nakalimutan na nga natin si ano nangyari dun sa mga Pogo, kila Roque, kila Alice Guo, nakalimutan na nga ng iba. Ngayon nakafocus ngayon sa KDPWH. Actually, napansin ko yun strategy yan noon pa, especially yung 2016. Pag may current issue, tatabunan ng panibagong issue para makalimutan at makatakas yung kung sino man yung may kaso nun. Yun yung napapansin ko. As in ngayon. Alam ko si Alice Guo nakatakbo niya
yun eh. Hindi ako nagkakamali eh. Hindi na Wala na, napapansin. tabon na. Alam ko nakaalis na yun dito eh. Kung hindi ako nagkakamali. Si ano nga eh. Pero mga si Roque, dapat hindi aalis yun eh. Nasa Netherlands ngayon. Yeah. Nakakalungkot lang. Yun, Ang hirap mahalin ang pa daming Pilipinas. ang daming problema sa ang daming problema ng Justice system rin. mismong republic ng the Republic of the Philippines and stuff. There's so many bureaucracy wise, infrastructure wise, everything is fucked. Kaya nga yung medyo napapaisip din na how are you gonna fix the Philippines like in a macro standpoint, kumbaga, like if you're just gonna view it in a macro standpoint, like one, improve the infrastructure. Kasi nga, pag na-fix mo yung infrastructure dito sa Pilipinas, pag natanggal mo lahat ng bottlenecks, it's just gonna comes to na, you can build this and that, build this power, sabihin natin nuclear reactor. Like, you know what? Yeah, let's put a nuclear reactor dito sa Pilipinas so that electricity will become cheaper. And if electricity will become cheaper, factories are gonna be able to be built around this place. Kasi nga, mababawasan Di ba meron, tas di lang tinuloy? Hindi tinuloy. Di ba yung kinancel dati, pagkaalam ko? yung Bataan. But the thing is about ng Bataan nuclear power plant is natatakot yung mga tao about it. Kasi wala pa. See, that's that's the there's like din. Kasi Little knowledge pa lang eh. yung- Little knowledge pa na sa nuclear na. Hindi, natatakot sila kasi nga, and by that time, parang nagkaroon ng Chernobyl incident. Chernobyl, isa pa yun. Chernobyl incident. Nagkaroon din ng nuclear leak reactor sa Amerika, di ba? At saka parang kaya na hindi rin tinuloy yun is parang sobrang mahal ng import ng uranium. Noon. Noon. Well, mahal pa rin ngayon, pero mas na ngayon. Mahal pa rin yun, pero the thing Accessible is that if ever na you're going to, it's much more accessible and Yes. it's gonna help, then the Philippines in the long run if we ever get Ano bang pangikinabang nuclear nun, Chris, pag nag-nuclear sa Bataan? Cleaner fuel. Cleaner No, fuel. like, I mean, Bataan obviously will take advantage of I that will shit. take Parang, advantage of it. ano But bang the thing is, it's ano bang gonna sakop be nun? equally, I mean, buong Luzon. Buong Luzon. It can be distributed buong Luzon, and then if you do have factories in Bataan, it's gonna be much more cheaper to like produce stuff there. Yes. Since the fucking Mura yung electricity is electricity. cheap. Yeah, exactly. Kaya kaya ng buong Luzon yun kasi sobrang powerful ng nuclear. Nuclear fusion yun eh. Equals to the power of the sun. Parang ganun na nga siya eh. Kaya nga, Holy crap. ang hirap ding mahirap nga mag-build ng mga ganong klaseng infrastructures kasi nga, yung mismo naggagawa ng infrastructures, they're making a substandard of everything, including roads. Yun yung nakakatakot. kailangan talagang ma-fix roads. Yeah, I don't think we can ever open a Nuclear power ganyan, plant. Yeah. Maintenance pa lang eh. Parang ang fear ko rin dyan pag nagka-issue or kunwari earthquake, Chernobyl 2.0 sa nakikita ko kong public works, mga public works ng government. Yeah. Oh yeah. Wala. Feeling ko Kaya lang. Like instead na budget for like actually That's keeping it stable and shit, baka bibulsa lang wala na. Yeah, that's the scary part na sobrang substandard na nga ng mga flood control sa mga daan. How much more if they build a power plant that's that could be volatile if it was not safe to like build, diba? Yep. So, isipin nyo lang natin na ito yung fucked up, like we have the budget to do that shit and then sabihin natin na yun nga magkakaroon tayo ng nagkukura-kukutin and all that shit. Pupunta siya sa bulsa ng someone ito. And then pag nasira yun, ang magsasuffer ang taong bayan kasi yung taong to is makakalabas ng bansa, Yes. Doon siya titira, he has so much, they will have so much money na pwede nila iwan yung Pilipinas for good. And ang matitira dito yung which is shit, which is ass. Yun ang nakakalungkot. May question ako, Chris. Correct me if I'm wrong. Di ba ang daming utang ng Pinas? Galing din ba yun sa Like, kinuha yung utang na yun para panggawa sa mga yun? Or no? Pang ponto. Na hindi naman di ba dami? Saan ba galing yung utang ng Pinas? Patapak? Yung utang ng Pinas, it's called World Bank debt. Meron tayong utang doon sa World Bank. Basically, yun yung parang ginagamit nating ano yun? Ginagamit nating pera to like fund projects and shit. Projects, yeah. Exactly, Kasi- yung mga Kasi yung mga utang natin, galing yan sa investment ng ibang bansa. Yep. Oh, Kaya I nga tayo see. nagkakautang dahil dun sa lumulobong interest na the debt that we already have, malaki siya. And the only thing na para mabayaran It's kinda natin yun is kung meron, Kinda fucked up, bro. the only thing na maano natin yun is kung may return investment yung project na pinagawa natin and it's gonna decrease itself. It's not a lot, but it will decrease, which means
yung inflation din yung bababa. Damn. So parang What pag the sinabi fuck? mong, what if inutang natin yung panggawa ng Skyway, ganun. Matapos, So yung inutang natin 10 billion ganun, tas 'di ba pinapabayad kada daan doon. So kumikita yung Skyway. Ngayon yung syempre binabayaran natin yun every month, every year. Which is yun yung maganda na dapat gawin kasi by the end of it nabayaran natin yung utang natin tas meron tayong infrastructure na nagagamit publicly which makes lives easier, parang ganun. And then ayun na nawalan tayong utang ngayon, na umuutang tas binubulsa tas Wala ba para na babayaran. Wala ba din doon sa Skyway is that hindi gobyerno nang gumagawa. Hindi gobyerno, hindi nga, private. Hindi Private. gobyerno diba? San Miguel. gumagawa nun eh. Yeah, San Miguel. San Miguel. Miguel. Yung one thing about Pero example lang yun. Okay. That's Kaya one nang thing kaya umuutang para for that matter, like for that simple mindset na parang panggawa ng something na makakatulong sa publicly and then kikita yon Ikaw naman over eh. time and then babayaran, parang ganun. Parang ganun, yeah. That's how it works. Parang kung ano yung invest mo dun sa isang yun nga yung fucked up binubulsa nga. Binubulsa. Hindi pa Utang ng Pinas, naging utang ng Pinas. Yun nga, hindi pa tumutubo yung project na sinimulan mo, utang na. Nasa bulsa na ng iba. Nasa bulsa na ng iba eh. Hindi pa Araway na sila. That's the problem, man. That's a fucking problem here in this fucking country. And ang fucked up kasi, di ba, like, if you're someone, sabi natin, ang dami kasi nila, hindi lang isang tao yan eh, yung magbubulsa niyan, di ba? Hindi dami Sobrang yan. dami. Dami Di ba, yan. may nakita nga akong post yung Dami sa yan. Percentage Bulacan. yan, pre. Percentage. Percentage. Nakita mo ba yung sa Bulacan? Yung sa Bulacan na Eh. post, yung kailangan kung gagastusin niya, simulan na kuha niya yung project until now, kinalculate nila yun eh. Until now na nahuli siya, he would have needed to spend 35 million per day para maubos yun. Until now na kinalculate. That's crazy shit. That's a lot of money, bro. Alam mo yung meme na kalaban mo, ikaw, whale na maraming pera. Kalaban mo, contractor na whale. Tangina sa gacha game. Kaya nga ginawa nila my dun sa God. pera na yun nilaunder nila sa casino yun eh. Nilaunder nila yun. Pero alam mo ba yun na yung sino yun yung sa sa tawag ito? Si Brian Hernandez. Sa Bulacan. Si Bryce Yun Ben. ba yan yung 95 billion ba yun? Bryce pala. Eh, bro, how the fuck they getting that money, bro? Pati- 95 million? Pati Henry Nakita ko Alcantara. yung pera, gago, dami. Maybe nasa dugo na ng Pilipino, you know? I don't know. Hindi ko pag may dumating din sa doorstep ko ngayon na 95 million, Parang, direct ako sa video ko eh. Sinabi nga rin ni government bank nakapaglabas sila ng 500 million ng ganong Like, No pero question siya asked, di ba? tigil. Walang question asked, di ba? Sapagkat question pag asked tayo, kasi pagkakaano kasi sabi daw DPWH, you know what, this is gonna go to we're not gonna question it. Yun yung dito. Pero pag Fuck up normal na mamamayan na maglalabas ka ng 500 million. tatawagan ka ng bangko. The fuck is this shit, man? Ang galing to. may magta-transfer ka lang ng 50k, bigla, uy, ba't ka tinatawagan nito? Gago yung bangko ko nga. Pinadalan ako ng Facebook ng ilan yun, 5K lang. Tumawag, boss, ano tong dadating sa bangko mo? Diba? Di po to na-declare. Ano po ba to? Di ko po alam yun eh. Streaming sa Facebook. Hindi ko po alam yun. What the fuck? What the hell? 5K lang yan, kuya. Ilulunder ko 5K per month. Per 3 months, 5K. What the hell? Sobrang fucked up eh. Imagine mo, mga mamamayan, pag sila maglalabas sa 500 million, walang pero ako, paglalabas sa 500 million, hindi pwede. Tapos tatawag yung bangko sa akin, sir, kulang po yung laman na account nyo. Wala po to pang fee. Kawawang Pilipinas, bro. Ang isa pang fucked up dito sa Pilipinas, 'di ba? Ito na nga sobrang blatant na ngayon pagnanakaw sa gobyerno. Andiyan pa rin sila, they're roaming freely. Sapagkat pag yung mga lokal na tao pa nagnakaw lang ng isang pirasong delata, which is yun nga yung nakikita natin. Bigas gano'n. Bigas, delata, kahit Nakukulong agad. Kukulong kagad. Pero ba't pag mayayaman or yung pag nasa Mga bilyon-bilyon na nila. Hearing tayo, hearing. Hearing Diba? muna, hearing. Hearing May karapatan ka. Pero pag mamayang tao, yung mga mahihirap, wala. Grabe naman yan, idol. Grabe nga. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganito yung justice system dito. Dapat sa korte na to, hindi na dapat to hearing basta Sang ano like, na lang yan. I just don't get it. Basta na implicate ka na ganun nga yung nangyari. Dapat nasa kulungan ka na eh. Bias nga The thing is, Ang dami na rin Feeling ko kasi pag hindi na ganun yun, ang daming madadamay eh. Hindi ko Feeling ko maintindihan pero hearing, sasabihin hinahanap pa nila yung pinahanap pa nila yung pinakamalaking isda eh. Yung yung punot dulo. Hindi nila makikita, feeling ko eh. Sasabihin nila nila malaking isda. na ganyan yung proseso, due process and all that kind of shit. Yun yung problema eh. Ang pangit ng proseso ng ng sobra. justice system dito sa Pilipinas. There's a lot of bottleneck according to bureaucracy. Ika nga. I think it will help us kung we'll put
a death penalty for people in No, power. no. It's not. Hindi ba? No, hindi sa normal na mamamayan na yung mga umupo para i-serve ang, 'di ba? Yun naman talaga yung trabaho, 'di ba nila? To serve their countrymen. May Then pag nalaman na ganun, like yung binubulos Binubul- pula nila, Yeah. ang ano kasi din, like hindi lang pati ibang sectors kasi apektado nun eh. Lahat. Ganun. Taka na. Lahat. 'Di ba like Taka na, link DPWH kailangan yung nahuli po. Taka na yung customs, hindi nga tinitingnan eh. Oo nga And eh. fucking Isa pa yun eh. the customs and open secret at this point. Wow! What is sa customs ha? Kasi kakabayad ko lang ng 411 sa aking DHL na in-order online. Custom daw eh. Exactly. Patay, ako nyo, 411, go! Putang, inabalik nyo! Puta, Post lang yun! Basically sa customs, madaming mga import-export na hindi na-approve by government pero nakakalusot sa Pilipinas. At Oy. nakakuha ng mga government people. Not gonna lie, I think this is the only kurakot area na magugustuhan ni Gloco, gaga. Pwede na siya mag-import ng AE86. Yeah. that is pa intro. He wants it. Malaki naman yung influence si GL, baka kaya niyang gawin yun. Kasi pag Hindi mo ba kilala ako si Gloco? Di mo ba kakilala? Recommend mo na yan. pag local na mamayan yan, wala. Daming question, okay, harang. Pero pag malaki influence yun, dali ilusot pagdating sa cost. Yeah. Damn, bro. Ito imagine mo, sa lahat ng mga nagbabayad ng tax, tayo daw yung pinakamataas na Yes. magbayad ng tax sa buong like one of the highest tax paying people sa buong mundo, and yet We get so little. everything that we get here is so substandard. So yung healthcare natin, puta na, pati yun nanakaw eh. Yun nga eh. Kaya. Oh, yun, isa Meron ba yun? dating issue dun eh. Di pa sarado yun, ha? Di pa. Sarado yun. Di pa sarado yun. Isa pang issue yun. Di pa rin ano. Di pa rin Fuck, bro, sarado. everything sucks. Kaya nga eh. Tinitira na tayo sa puti. Tangin ng gobyerno ito. We getting packed everyday, bro. What do you mean? Kaya nga, para tayo sinil, nagpapatira sa puti. Para... Kaya na, lahat pala sa Pilipinas hindi virgin kasi our government fucks us every day. That is pa intro, bro. Every day I wake up, I live in the Philippines. Yun nga eh. Kaya sabi niyo, naglaro kayong chain together. Uy, Pilipinas to. Naglaro kayong chain together. Literal na hilahan pa baba. Hilahan pa baba eh. Kaya yun, kaya kung gusto mo maging successful na Pinoy, umalis ka sa Pilipinas. Successful ka na nun. Yes! Yun yung first Escape step from of becoming Philippines. Pupunta tayo Thailand doon. Pupunta po kaming Thailand, kami lahat. Tama. Sama ba ako dyan? Sana tuloy. Sama ba ako dyan? Hindi. Hindi. Sasama ka, bibili ka ng ticket. Iglo ko bibili ng sarili ng ticket. Ako nga rin eh. Oh, shit. Hindi ba kayo kasama? I mean, buong PR? Walang sasali ba natin to sa ano? What You can the only fuck, fly Gab? 3 people. Oh no. Oh. Thrill lang? Hindi. Call Pati yung niyo. accommodation. Kasi, yes. Eh, ako- Gloco already opt out. Gloco already opt out. Sabi niya, I'ma just pay for my own shit. Yung, Oh, Give it to the other boys. yung accommodation okay lang naman. Yung makikishare na lang kami. Exactly. Sahig na lang ako. Tingnan natin. Anyway. Tingnan natin. Anyway, yun lang. Ang masabi ko lang, mahirap mahalin ng Pilipinas. That is true. Kahit gusto mong tumulong, kahit gusto mong gumawa ng tama, pero ang hirap pa rin eh. Yeah. Sobrang hirap. Nakikita ko nga sa comment section, just because I know a lot of stuff about this doesn't mean that I could run for president. Hell no! I don't have a degree on fucking political science and shit. Katulad ni Vico Yeah, Soto. would you say yung alam mo ngayon is already like sobrang dami ganun? Yeah, puta Would na. you say you're an expert, huh? Bro, Or like I parang think may lapses ka pa rin na you know some of this shit, parang ganun. I think I can I know you know most. I think I can confidently say I know a lot more about political stuff other than the other people who run for politics. Putang na si Kiko Barsaga nga, walang degree yung hayop na yun, nakatakbo ng congressman. Lito Lapid. Di ba kailangan mo yan, tawag ito? Aralin? Oh, dapat nga eh. Oh, Di ba yung may- sinabi ko lang may last course podcast, sana may course dapat. meron nga, Na- meron. That's Polsai, political Polsai. science. Polsai. That's oh. political What the fuck? science. Meron. Putang na, yung mga nakakatakbo katulad ng mga tao niya, si Kiko Barsaga. Shout out kay Kiko Barsaga, number 1 hater mo ako. hindi ako taga-Dasma pero hater mo ako. Yun nga, nakakatakbo naman. Tingnan mo, congressman ngayon. Pamayaw na nga lang sa House of Representatives. Utang ng hype na yun. Yung mga Wala kin eh. nagre-rage bait lang yung hype na yun sa Kongreso. Di ko maintindihan. Like, nararamdaman ko yung second hand embarrassment ng mga taga-Dasma pag nakikita nila si Kiko Barsaga dun sa TV. But they voted for the guy. What the fuck? No, yun na eh. yung mga bumoto sa kanya is like yung mga sumusuporta kay yung sa kanyang tatay na dating congressman doon. Congressman. Oo. Tinan mo nga Ken eh. May narinig ako last time. Yung may sinabi si Robin Padilla, tawa ako ng tawa. Nasa Senado siya, may sinabi siya. yun nga yun. Clip lang yung sa Reels eh. Sabi, tawa ako ng tawa. What the fuck is this? Parang inaano na lang dinidog show. My boy! Maraming salamat. Salamat po. Ayun. Tapos umalis, nag-walk out.
Ano sinabi? Pag may baha, may buhaya. Maraming salamat po. Di ako Tangin na Yun pala yung sinabi dun sa comment. parang feeling ko si Neil ganun mag-report sa ano eh. Parang ano lang wala lang. May pahabol sa uli. Maraming salamat po. Kaya nga, siguro pag si Neil kinwestiyon sa Senate hearing, why did you try it? Try Neil. Gaganon lang yun sa Try Neil. Maraming salamat po. Pero mga Ken di ba? Tama ka kasi dapat inaaral yung may ganyan. Dapat may degree like 4 years or 6 years of college degree, bro. Pero puta, may nanalo mga artista. Lito Lapid, puta, Robin Padilla, puta. Kaya pala, comedy lang yung government natin. Kaya nga nung naging Senate President si Tito Soto, bulagaan nga raw eh. Puta na. At least si Tito Soto may background na yun. Sa bagay. At this point, sa bagay. Pero the thing is about si Tito Soto kasi Erap, di ba? Yeah. Si Pico Soto kasi may degree yun eh. Like, about sa politics din. Tama ba? Actor ba si Erap dati? Actor yun. Dati. Actor yun. Kinakwil yun ng nanay niya eh. Kasi naging artista eh. Nakalimutan ko eh. Kasi may pinag-aralan. Nakalimutan ko yung pinag-aralan niya eh. Pero, wait lang. Si Erap yung presidenteng na ano dun sa ano? People Power 2. Ano nun? Yung Weteng? Siya ba yun? Weteng. Di ko alam. May presidente dating na ano dahil sa Weteng eh. I forgot kung ano. Di ko alam kung si Erap. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong na lang. Di ko alam kung Erap yan o Fidel Ramos eh. Hindi ko lang alam. Yung sa Lotto, basta daming nakurakot din doon eh. Hindi ko na maalala yun eh. Bata pa tayo. Anyway. I like how dapat nadaanan natin ito became a full-fledged topic. Yun nga eh. Guys, kung nababasa niyo yung title, yung isang word po dyan, mamaya pa yan. Galit, frustrated na tayo eh. Kasi dapat nating pag-usapan, di ba? Like, we're gonna go through yung that one comment, dun about sa last episode natin, and then further development dun sa current issue kasi we don't know. Walang TV dito, walang nakasubaybay. Si Chris. So like, I don't know, maybe Chris knows, bro. Naririnig kitang nakikinig ng hearing kahapon eh. Sorry. Me? Ako. Fuck you? Ano ang current ano? Ako nabibuisit. Can you give us a parang bullet point summary na lang? Sige, ganito na lang. Kasi yung mga Diskaya, yan yung inaano ngayon na yes, your honor, yung mga tinatanong-tanong about sa mga sinong kasama nila and all that shit. And then nadadawit yung mga pangalan nila, Jinggoy and all that shit. Sige, ganito. Which is, na-mention ni Boss Cal kanina, dawit na pala dun sa pork barrel, nakulong na and everything, pero pinalayan ni Duterte. I don't know what the fuck is wrong with this guy, Sige, summarize ko na lang. Basically, yung mga yung history ng mga current hearing natin ngayon. Ganito lang yan eh. May point person sila, kunwari si Diskaya, magme-mention lang sila ng name sa Congress sa Congress or sa Senate. Then, kung sino man yung na-mention sa Congress or sa Senate, kunwari si Jinggoy, tatanggihin tapos kung ano-ano sasabihin para mapaikot lang yung storya. Gets? Mapapaikot lang nila yung storya. Tapos, mawawala ulit sa trail yung magugulo yung story, ganun? Magugulo ulit yung story. Mawawala yung focus kay Jinggoy, mapupunta naman to the other point person. Kunwari, yung nangyari kay Bryce Hernandez, Zaldico, Henry Alcantara. Ganun ulit siya. Tapos magme-mention sila ng name, sila Henry Alcantara. Kunwari sino pa yung isa sa mga na-mention na Senate or Congressman, Chris? Kalimutan ko. Jesus Escudero, kunwari yan. Tapos si Jesus... Bago yun ha. Kunwari, yan. Yeah, bro. Yaman pala ni Hart eh. Ngayon, si Jesus Escudero magsasalita na naman yan. Itatanggi niya naman yan. Tapos, maguguluhin ulit nila yung storya, mawawala yung trail. Tapos may panibagong point person na naman. Ganun lang siya eh. Kaya hindi na ako nakikinig kahit ako naguguluhan na ako eh. Yeah, bro. Ganun siya. Medyo frustrating kahit nga yung... So, ano bang goal ng Ano bang goal nila? Malaman yung kung sino yung pinaka-punot dulo. Parang ganun yata yung point ng hearing eh. Malaman yung punot dulo at ang yung main... mga part... Yung mga involved. Yung mga nakakuha ng percentage. Involved especially pagdating sa Senate, Congress, or kung sino man nasa sector of the government. Parang ganun. Like who's like backing up the Diskaya? Si Marcoleta. Si Marcoleta. That guy has been protecting those people very aggressively. Yes. May feeling nga yung taong bayan kaya ganyan si Marcoleta kasi may nakuha siya doon. Which is hindi mo na masisi yung tao. Kahit naman ako napapaisip ako kasi ganun na nangyayari ngayon eh. Ganun na yung lumalabas ngayon eh. So, yan. Medyo frustrating lang makinig ng balita ngayon. Kaya minsan di na ako nakikinig eh. Question, let's say napatunayan na lahat nung nagkasala, kunyari lang, yung isa sa senador. Yes, kaya napatunayan talaga meron siyang kickback doon. Ano magagawa ng gobyerno? Makukuha ba yung mga gamit niya? Ari-arian niya? Pera, mababalik ba? Okay. Freeze assets and depende if mababalik. Kunwari ako yung nagnakaw. Tapos
freeze na yung assets ko, tapos pinapa-require sa akin ibalik yung ninakaw ko. Yung mga amount na ninakaw. Depende yan kung nagastos ko na ba lahat o hindi. Wala magagawa dun pag nagastos ko na lahat. Ang problema dyan, ang pwede mangyari dyan is they gonna repossess your assets. Yung assets mo. Tapos bebenta na lang para lang may balik yung mga some of it. Like sabihin natin 70% of the things that you have. So let's say, naubos mo na yung pera, kukunin nila yung bahay mo, kung ano-ano pang ari-ariya mo. Parang ganun. Literal. That's the case. Pero may iba. Hopefully. That's the only thing na naisip ko is repossession. Yeah. Kasi yung iba, ang ginagawa, pag ninakaw nila, di ba syempre papakita nila assets kasi syempre pag nahuli sila, yun yung kukunin. Diba? Bebenta nila. Yung iba ang ginagawa, dinedeposit nila sa Swiss Bank para hindi nila makuha. Ganun ginagawa. Wait lang. Sa Swiss Bank Napaisip ako bigla. Go. Napaisip ako bigla. Let's say, mga past history natin, mga, di ba, may kunyari, si Jingoy, siya dati, di ba? Nung nakulong siya, napatunayan, di ba nakulong siya? May nakuha bang asset that time? Alam ko meron. Kung di ako nakakamali, Chris. Meron niya. Nakalimutan ko na May nakuha dun. Actually, they're still paying for it. Kahit si Bong Revilla. Kahit si Bong Revilla, he's still paying for it now. Okay. Yeah. Pero yun nga. Makikita na siya nagbobodos na lang, no? Yun nga. Kaya nga iba strat kung ayaw mo mawala pera na nanakaw mo, mag-deposit ka sa World Bank. Tumakbo ka sa politiko. Tumakbo ka or i-deposit mo lahat ng ninakaw mo sa Swiss Bank. Kaya naghihirap yan dyan Kaya naghihirap si Bong Revilla ngayon Wala siyang position. Kaya nagbabayad siya ngayon Kagi ko, nakita mo bahay na sa Cavite. Holy hell, ang kita laki. Kita mo, putang na. Isang kilometro layo naman siya ng height na yun Nadadaanan ko yun pagpupunta akong Bacoor. Sabi ko, holy hell, ito pala si Paldo. Tayo ng Paldo. Sabi ko, grabe. Ilang Tiger Commando kaya kasya dito? Nakita mo ba yan? Nakita mo ba yung meme picture ni Bong Revilla na parang nag-gym siya? Nakahubad. Nakahubad, tapos may muscle. Tapos yung caption, putang na, laki ng kawatan. Hindi typo yan, pre. Hindi typo. Tapos meron nga rin meme ngayon, di ba? Magkaakbay si Jingoy. Magkayakap si Jingoy tsaka si Bong Revilla. Kayo na naman? Gano'n naman. Sabay sila na may nakikita ako poster niya na show. Na-show niya sa GMA7 sa daan. Napapasigaw na lang, magnanaka! Alam mo ba, Ken, si Jingoy at si Bong Revilla, sabay rin sila nakasuhan nun. Sabay na. Nalala ko nga, nung kailang botohan, may nakita akong meme. Maduwadaan yung truck, yung bus. Ay, na sarado yung pintuan, may magnanakaw. Sinarado yung pintuan. Alam niyo ba yun? Duwadaan yung bus ba yun? Kung ano man yun. Tawa ka ng tao Ito na lang ako, may tanong ako. Go. Sabihin natin, in a perfect world, di ba? In a perfect world. Okay. Like everything aligns. Alam mo yung feeling na, makukuha mo yung win con mo sa deck, sa MTG. Okay. Sa first round, and then mananalo ka na first 5, In a perfect world, sabihin natin na balik yung perang ninakaw, which is like ilan billion, 100 billion, 160 billion, 200 billion. Baka trillion Anong na mangyayari sa pera na yun? Anong mangyayari sa pera na yun? Pag binalik? Oo. Chris, tingin mo. Ako, tingin ko, pag binalik yan, pag nabalik yung pera na yun, hopefully, that's gonna be... Sabi natin nabalik yung pera through their assets, sila nakulong sila lahat, and then yung mga assets sila na freeze, binenta, kinuha yung alam mo yun. Ano bang sa tingin yung mangyayari dun? It's gonna be repurposed in a perfect world. Perfect world raw, Chris, Perfect world. Perfect world is gonna be those funds are gonna be repurposed to projects and finally build the said projects. The actual na dapat gawin nila. Tapos originally goes. Yes, and para ma-improve rin yung livelihood natin as a taxpaying citizen. Mabawasan ba yung tax natin pag ganun? You think? You think yung dollar tataas ba tataas ba yung value ng peso yes, to dollar? Possible. Pag ganun. Possible to. Ngayon 58 58.1 58.15. Which is crazy, bro, by the way. Sa nakikita ko, if Gago. Sige, Ken, sorry. May nalala akong napanood ako video, di ba sabi kasi ni Vanilla, may pasok sa utak ko. Sabi niya, perfect world. Meron kasing ginawa experiment noon. Kaya ako napanood nyo, yung mouse, Utopia mouse, walang shortage ng food, walang shortage ng water, anything. Pero nag-aaway sila. Ewan ko bakit. And then they die. They die. Yeah. Wala lang. Biglang pasok sa isip ko yun Pero kasi tayo, wala na tayong pagkain, wala na tayong tubig. Parang ganun Yan yung naranasan natin. Ngayon yung naranasan ng majority. Ko kasi ngayon, ako magsasabi, I think majority of the people think na ang ending nitong flood control shit na to, na issue na to is makakalimutan lang din ng tao. And walang mabalik or maybe, hopefully, may mabalik na half, which is highly impossible na mangyari.
unless like i-freeze natin lahat ng kaputang ina. Basta yun na like feeling ko walang progress to. Wala nga. We're just Feeling ko rin. But ultimately, what's the fix of parang this? feeling ko kasi sa lahat doon clown na lang pakitang tao na lang. Pakitang tao. Parang lahat sila doon buhaya nagingitian ng Man, I cannot blame you, Vanilla, if you're being cynic about this kind of stuff. Kasi ako, at this point... Diba like if you think about it, bro, like it's so depressing na. Yeah, you cannot help to be cynic about this stuff. Yeah, you cannot help it kasi nga... Someone has to step up na puta, hinawakan ng puso ng Diyos. Kagano, anak, ayusin mo ang gobyerno. Ganun, alam mo yun? Parang nanaginip siya na may 3 kings. So, oh my fucking God, nagkaroon siya ng pangitain, di ba? Parang ngayon, feeling ko, lahat ng nasa gobyerno, parang, damn, sana di umadawit dyan, pukay na yan. Parang ganun eh. Pero in reality, they're doing some shady shit na micro na hindi I think para maayos yung gobyerno ng Pilipinas, well, hindi yan, sa issue lang. I mean, in general, para lang maayos yung Pilipinas, sa nakikita, kailangan may leader na parang iron fist talaga. In a way, yung parang... No, yung parang sa Singapore style. Yung nangyari noon. Diba dati yung Singapore, mahirap lang yan. Nakalimutan ko yung pangalan ng leader ng Singapore noon na pinaboom yung... Pinatanggal niya talaga yung mga corrupt. Yun yung dapat maging leader natin. Yung nakalimutan ko pangalan niya Nakalimutan ko lang pangalan niya. I think nadaanan ko rin. Napanood ko yun nakalimutan ko lang name niya. Ganun dapat ang leader natin. Kasi lahat natin. Marami ka babanggayin doon. Parang alam mo yung Lelouch. Parang ganun. Putik Lelouch. Birbibita niya ba? Puta, magalit na sa akin lahat. I'ma fuck you all up. Ganun talaga. Ganun kailangan natin. Ko lang to. Mahirap i-centralize yung ganong klaseng Pero yun lang, mahirap i-centralize. Government, since geographically speaking, we are divided as it is. How much more can you like centralize that kind of government power, kumbaga? Ayun na nga Singapore is just a small country. Small country. Kasing lit lang niya yung Batangas or something. Tama ka naman. Pero mahirap nga lang. Pero I hope na sana may ganun in the future. Sana lang. Pero maybe, hopefully. Hindi naman masama umasa, di ba? Ewan ko na lang basta ngayon, yung ngayon is like, it's just so grim, bro. Like there is no mapalitan na ng kaputang inahan yung TV natin in the next few months and makakalimutan nating nangyari to ever. And yung yung rally, parang naging medium lang siya for yung mga masasamang intention. Naging lang. Yeah. Naglabas lang. Para siyang The Purge na limited, alam mo yun. Yung parang, damn, paano nila tayo malalaman? Ang dami natin dito, 10,000 tayo, tapos nagtatakip tayo ng mukha. Yung iba nga wala like, you know what? Red flag me, I don't give a fuck. Meron akong kaibigan na pumunta dun sa rally. Siya, media. Nahampas daw siya ng batuta sa ulo. Buti na naka-helmet siya. Police. Police Police. Police. I was kinda worried before mga doon. Kinamusta ko nga yun nung bago pagkatapos ng nangyari. Kasi nga, ang gulo talaga na nangyari doon that time. Doon sa Menjola. Pero remember the time that I posted something na sana walang kaya sa mangyari dito, pero matatawa ako pag nagbiglang nagsunto ko na DDS at saka anti-corrupt release. May nangyari nga ganun. Alam mo, mali yung sa Menjola lang, ma-share ko lang to. Mali yung ginulo na dapat hindi Sogo dapat yung bahay ng corrupt Ganun na dapat W na nangyari sa Nepal Talagang sinugod yung congressman ngayon. Kita mo may mga bahay na congressman, may mga trapal na nakatago Alam nyo ba yung diba, si Romualdez? Lagi yun pag pupunta, diba, pag galing ako Makati, pupunta akong BGC. Lagi ko nadadaanan yun sa may Forbes Park. Gago pag nung huli kong daan doon, wala na yung yung number niya, tapos naka-yero yung gate niya. So, naka-ready na naka-ready na. So, dapat ganun If manggugulo ka, dapat guluhin mo yung nangurakot sa'yo, hindi yung nananahimik lang na na negosyo. That's true. Hindi kasalanan ng pulis na naka-civilian Bakit ka mamamaril ng tao Tapos naka-civilian ka, off-duty ka. Wala kang jurisdiction to like shoot people there. Especially when you're in civilian. Yeah. Tsaka ang dami rin nagagalit Ba't nila, yung pulis pinagtatanggol yung corrupt? Yun yung, yun yung parang kinakagalit nila ngayon. But at this point, they're just doing their job. I cannot take blame to I cannot put blame to the police itself. Yun nga wala silang choice Yun rin yung dudok na kayo. Wala silang choice. Kasi pag di rin sila tumunod. Hindi, pag wala din silang ginawa, mawalan sa trabaho. No. It's like, pag walang police, it's just gonna cause more chaos. Sobrang fucked up lang. Pero, what can we do? Anyways, we're just gonna wait for whatever happens in
the next few months, medyo may ano na tayo, prediction na tayo dyan. Kung pick M's to, follow na tayo, okay? Kasi alam natin, gusto natin yung maganda, pero puta mangyayari yung mali. Mali agad. Hindi pa kaya-aya, hindi magandang, accept na natin na yung piso magiging, ay $1 magiging 60 pesos. Good for me kasi may mga dollars. Don't say that, man. I'm just saying, bro, good for me. Kasi, pero mamahal yung Bilihin sa udot, parang mahirap. Parang yung may share nga ako sa Facebook recently, yung na parang, kasi yung Pilipinas, diba, like, pag may tiyaga, may nilaga mindset, alam mo yun. Tapos parang Jollibee nung 2013. Nakita ko yun. 45 pesos. Oo nga. 45 pesos. 39ers. Tapos Jollibee ngayon, 93 na. Tumaas. Tapos yung sweldo, 600. Ngayon, 800. Parang, alam mo yun, tumaas na yung 200. Puta yung Jollibee, nag times 2 Kaya nga yung presyo. Hindi sumasabay. Yeah. Sa Jollibee nakakamiss Sad na yung 39ers Puta, 39 pesos na. May inumin ka na tsaka kanit pagka-ulam Ah, man. Damn. Anyways, Hindi ko na-experience. sabihin nyo lang kami sa comment section. Sabihin nyo kami sa comment section about whatever you guys think about this topic, this issue, and then, kasi meron nga dito, ano bang nababasa natin dito? Maraming nag-comment nga dito, to be honest, for me, blockchain transparency idea from Pam Aquino is a good idea. Okay, Yeah, Yes. sabihin ko lang ulit sa Tama. podcast na to, okay? Sa lahat ng magno-no, sa bill na yon, puta, wag nyo nang iboto. Wait lang, publicly masasabi ba kung sino yung nag-do? Oo. Nakikita, nice. Yes, Makikita yun kasi sabihin natin nagpasa ng bill at nagbota. Makikita mo kasi yung mag-download sa bill na yun. Yes, nag-do. Mag-yes, Oo. Wait, publicly? Publicly, Yeah. malalaman ng tao. Makikita mo yung resulta. Like, papakita sa buong, sa mga news media outlets kung sino. Tama. Ito guys, sa lahat naman nakikinig na nanonood, TDS ka man, Dilawan ka man, BBM. Beamboy, Manager Aquino ka man, BBM ka man, maka-red, maka-blue, maka-red, maka-green. Kung sino mang sinusuportahan mo, okay, itong bill na to, ipasok mo sa ulo mo. Kung sino mag-no dito, wag mo na iboboto legit. It doesn't matter kung under yun ng bias mo na ibig sabihin, bobo sila. And, nasa iyo na yun, kung gusto mong suportahan tong magnanakaw na to, literal. Sa lahat ng magno-no ng bill na to, magnanakaw, okay? Either magnanakaw sila or bobo sila. Ikaw, matalino ka kasi alam mo na bobo sila. Gusto mo ba ang mamuno sa'yo, bobo? Di bobo ka na rin, putang ina mo. So, alam mo yun? That's one way to end, bro. Parang alam mo yun, parang kaya mong gawin yung trabaho nila, ikaw na lang gumawa. Alam mo yun, parang... Tama. Ayan so yun, okay? So, wag niyong iboto yung mga magnono sa bill na to. So, basically, itong bill na to, ito yung blockchain transparency. So, basically, yung piso ko, ilalagay sa wallet ni Chris, and then si Chris ilalagay niya sa wallet ni Khalil, and then si Khalil ilalagay niya sa wallet ni Ken. Tapos ngayon, yung piso na yun, tatawagan ko, hello, piso! Asan ka na ngayon? Matatrack yun. Magpiprint yun sa ng papel, and then yung papel na yun, makikita ko, okay, napunta siya sa wallet ni Chris, sa wallet ni Khalil, in na wallet ni Ken, okay, ganun. So, it tracks everything down na ginagawa ng government. Makikita natin, bawat sentimo, piso. Hindi ko alam kung Yes. I know nothing of this bill, pero I'm supporting it. Wait lang. Totoo ba to? Is that are we the first country to ever do that, if ever? O meron na ibang country? Parang hindi, no, Chris? I think someone already did. I think some Alam ko US, country, diba? No. I think Diba? some country in the South Americas does it. South Americas. Okay. Oh, shit. Mali pala. Okay. Basta yun yung kasi sa blockchain yun, di ba? Partida. Na, may yung asset. Partida, South America is one of the most corrupt places Yes. ever there. Damn. So wala pala pag-asa corrupt pala talaga Yeah, I think like historically speaking like dun sa data, I think yung pagiging kurakot natin nakuha natin sa Espanyol. What the fuck? Alam ko sa Americans. Nasa dugo na pa. Actually, di ba, kahit nung sinaunang panahon pa, I mean, may na talaga. Greatest example raw yung nangyari kay General Luna. Di ba ganun? Pinatay siya. Oo. Dulo. Corruption For rin the yun, sake di ba? of like Actually, para ipagtanggol yung mga mali. Actually, yung pagkamatay ata ni General Luna, yun eh. It's more of like a power dynamic na, this guy is much more influential. We gotta kill this guy. Yeah, corruption din. Anyways, yun lang. Dahil lang. Walang balik tayo sa bill. Wala akong alam sa bill na to. I'm not even sure kung makakatulong to sa corruption. It will. It will. Kasi it will like may transparency. Makikita mo. Okay. Pero like, it will just make yung mga nangungurakot more creative, it's just
extra steps. At least mahirapan sila. Yung mga ganun. Kailangan yes, nilang hindi i-declare. Literal na nanakawin nila, okay? Nanakawin literal. Hindi na kailangan, alam mo yun, mga pinapadaan ngayon na may laptop na 800k. Hindi na mayayari yun kasi may research natin. Putang ina, what the fuck is this shit? Actually, may ganun eh. Diba? Kasi paano nakukuha ng mga nagpo-post sa Facebook yung... Resibo. Guys, look at this shit. Look at this. Look at Mahal. this. Puta, 800k laptop. What the fuck? Diba? So, may documents pa rin na na nagpa-publicize ng mga pinagagastos. Pero di lang na a-access ng walang Public. idea paano Yep. paano hanapin yun. So, yun lang. Hopefully, Hopefully mangyari. Anyways, yes, yun na yung holy shit. Dadaanan lang sana namin tong topic na to. But yet, here we are. It's been an hour. Holy shit. Holy up, bro. Holy up. 1 hour and 11 minutes. Tama. So, yun na yung comments from the last episode and further developments sa current issue. Wala na. Nagsabi na rin kami ng opinions and all that shit. I hope think this is gonna be... Conspiracy. I think this is the last. World. This is It's gonna be the last last. time we talk about this. Hopefully, gonna be the last time kasi 2 podcasts in a row. Holy. Saka nakakapagod na rin eh. Nakakapagod na makakapagod na pag-usapan ng gobyerno. Oo. So, ito, before, Before natin tapusin, gusto ko lang idagdag. Natatawa lang ako nangyari kina Kong at saka kina B. Yung wala. May meron. Nakirali sila eh. na kinukuyog sila ng tao. Nakirali sila eh. Yeah, nakirally sila, but the thing is that they are not supposed to be in that, like, Inuportahan kasi parang niluluwa sila ng mga nagrarally or mga taong galit sa mga kurakot. Kasi, Apektado talaga. Kong and V, they help people to be in those places. Yeah. May senador, kasi they supported them. Like, they endorsed the public. Get. Yung solid North ba yan? Tama ba, Chris? Solid North, yung si Camille Villar. Shout out kay Camille Villar na nakikinig ng podcast natin. Shoutout sa subscriber namin si Camille Villar. Hindi ko alam mo ba't nakasubscribe ka, pero sige. Pero legit ako sa Yun nga, parang niluwa sila ng mga tao kasi nga, right message, wrong messenger. Yan nga eh. Nice. Kaya yun. Ang dami na inis. Imbis na mainis kayo sa government, nainis kayo kay Kong, di ba? Ang galing. This is why Na-distract. This is why nakukurakot tayo. Everyone is just easily rage baited. Yan ang Pinoy. Tama. Mahilig mag-rage bait, madali ma-rage bait. Double man. Mahilig sa sauce. Taka na, di naman reject yung ginawa nila eh. Hindi nga, pero alam mo yung like, hindi siya rage bait, pero na-rage ka by watching it. So you got baited, So like, alam mo yun, shit, If only we could like project all this anger towards something na deserves it. Yun nga eh. Anyways, moving on. 10 minutes, bro. 10 minutes left, siguro. Dito na mag-uusap ng conspiracy theory. Sorry. Di ko na. May sasabihin pa tayong conspiracy theory. Ako meron, okay? Pangbagal lang sa utak nyo. Sige. Outro. Before ng outro. Sige. Ano yan? Okay, there's two kasi. There's recent developments so far. And it involves tapping into the quantum. Quantum realm? Quantum realm. Quantum realm? Or yung quantum dyan sa SMR. Yes, yan. No, not that quantum. Another quantum. Quantum science? Ano ba tawag? Quantum physics? I think it's called quantum physics. Yun ba yung multiple timelines and some shit? Describing matter and energy in atomic subatomic levels for particles can behave both as waves and particles. Kasi alam niyo, aware na kayo dun sa double slit conspiracy, di ba? Or yung theory. Yung double slit experiment. No. Ito ba yung Kasi, yung, siya. I'm about to prepare my tin hat. Magfa-fire sila ng magfa-fire sila ng quantum something. Like atom, di ka na. Double slit. Nakita ko. Yung parang, like particles. Yeah, tapos, mag-wave, mag-ano ng wave. And then, sa dulo nun, sabi natin, may dalawang slit. May wall dito. Ito yung may harang sa gitna. Tapos may harang sa gitna. Tapos, nandito yung dalawang slit. And then, may wall sa gilid. Okay. And then, dun sa dulo, dun ang nagre-record or kinukuha yung wave. Kinukuha yung record ng wave. Ngayon, yung experiment na to is basically nag-ano sila ng wave na papadaanin dun sa slit. And then, every time someone observes yung experiment na yun, iba yung output compared sa wala. Kasi kung hindi lang ako nagkakamali yung double slit kasi nag-start siya as a single wave or a single line. Tapos pag pumasok siya dun sa slit na sinasabi ni Vanilla, nagiging multiple waves na siya. Tama. Showing that particles, light, electrons behave as waves when unobserved and particles when observed. So basically, alam mo yung sa VSync sa games, like, something only loads if you're looking at it to save energy. Damn. To save Kapag hindi natin tinigdan. It's happening in real life! Oh my God. Pag walang nag-o-observe, it acts like yung... It's parang alam mo yun, random siya. Pero pag may nakatingin,
it knows someone is watching. It acts as if yung uniform. Maybe we live in a simulation, bro. Simulation. This is just the recently tapped quantum physics. Okay? It's just fun. It's just mind-boggling pag inisip mo na, damn. So, ano pa to like, tinotroll pa nila yung particles or yung atom or whatever they're fucking using doon. Tinotroll nila na lalagay sila camera. Pinapanood nila through the camera. So, wala nang physical observer, di ba? Wala na natingin doon. They have cameras that can view microscopic levels of atoms? Yes. No, like, they're just, particle. parang they're, Sensors yun, di ba? parang they're in, ano ba yun? Inaano nila na, yes, we are observing you, parang ganun. So, alam, it's still, even with the camera, it still does the shit na pag ino-observe sila in real life. It still has the same uniform thingy. So, ngayon, yung camera hindi nila on, and then they're gonna do it again. Parang alam ng atoms na, ng particles na pinapanood sila, yes, basically. Yeah. Damn. Maybe we do live in a simulation, bro. Ano sa tingin nyo, chat? Chat? Ano sa tingin nyo? Tanga na, baliw ang puta. Imagine mo ganun kasi in random, tanga na, masarap bato chat, tapos wala, di ka naman nag-history. Ganun ka na talaga magsalita, tanga na. Is this aura chat? Yeah. Pero stop yung recording ko, pero I'm recording again. What the fuck? What happened? I don't know what happened. I think, so sinabi ni John. I mean, wala naman kayo kailangan sabihin. Wala naman kayo kailangan sabihin. It's just something to think about. Like, at least ngayon, you're now knowledgeable and know that this experiment existed. Yeah. Actually, originally performed by Thomas Young in 1801, bro. Sheesh! Actually, maybe, 1801. Minsan naiisip ko rin yan eh. Kasi nung nakita ko, yung binanggit mo yung double slit experiment, tinignan ko rin eh. Sabi ko, nga no, baka nga pinapanood lang tayo. What the fuck? Nang higher being, gago. Ito pa. Kasi gano'n yan, sabi ano pa. Ito, more quantum shit. Okay. Yung ba yung multiverse? Oo. Yun. Medyo may idea. Multiverse? Hindi nyo ba alam? May parang nakalimutan ko dahil sa mga electrons, protons, and neutrons, yung the way they behave in the quantum realm raw. Possible raw na mayroon tayong quantum bubble or quantum multi-universes na may different version ng sarili natin. What the fuck? Ito yung version natin ngayon. Tas sa ibang universe. Sa ibang universe, puta, DPWH pala tayo. Parang gano'n. Ay, puta, paldo. Palit kami. May ganun eh. Nakalimutan ko na tawag eh. May isang ganung Yes. Na parang research na ginawa. Na parang nakita nila na ba. Di naman parang nakita or na-prove. Pero parang nafe-feel nila may multi-universe talaga. Yeah, I feel like ang dami kong pwedeng sabihin in terms of yung quantum nga. Being, kasi ito yung research ngayon in this timeline, in this era eh. And it's kinda mind-boggling isipin yung mga ginagawa ng Google with the recent breakthrough ng AI, which is yun nga yung alam mo yung bago ngayon ng Google na mag-generate ka ng world and then you get a street view of that world in like the highest possible resolution na pwede mong i-click and then maglalakad yung character mo. Yeah, hindi ko alam yan. May ganun pala. May bago yun ngayon eh from Google, I think. Libre and lang? then ito. Free to use? Dagdag fucked up. Hindi ko alam free. I don't know, maybe it's like kailangan mo mag-subscribe. Ano yung dagdag mo? Ngayon, ang fucked up ngayon, they're now developing quantum processor or quantum computer, basically. Damn. So like, itong napanood ko, like, quickie kasi I'm just explaining things based sa napanood ko. Pero hindi to katotohanan or like something to, pero this is real though, yung nangyari ngayon. Quantum computer, like, pinalaro wala ng Valorant. Imagine bro, 10,000 FPS bro. Baka may wall hacks ka na nun, legit. Tuwatagos ka sa pader. Oo, gago. Kasi yung computer natin ngayon is siya, 'di ba? Binary yung gamit natin. Binary, yeah. Kasi like 1 or 0. So every time yung processor natin, ilan yung laman yung 60,000, 100,000 mga ganun. And every time nagpa-process tayo, I mean obviously the higher your CPU, like i9, 12 gen mga ganun. The higher the CPU, mas mataas yung capacity. Ibig sabihin nun is yung gamit kasi natin ngayon, binary system, every single cell ng processor is kailangan niya maglaman ng 0 or 1 every time you let it process something. Yeah. With the quantum computer, it is 0 and 1 at the same time. And it's so fucked up isipin na with quantum computers, para siyang the way they said it is so mind-boggling na nakakatawa din na your computer already thought of like yung possible answer before yung tinanong mo na kasi it's two of the same answers, di ba? So para siyang naghanap siya ng sagot sa ibang universe. And then yun yung di-display sa'yo. It's like, it's so fucked pag inisip mo. Yung napanood ko kasi, ano ba tawag yung qubits? Is it called qubits? Qubits? Ano anime? What the fuck? Hindi, para. Siguro learning. AI-driven parang qubits? Quantum mechanical system. So ang para siyang para daw makagawa tayo ng simulation
simulation or makagawa tayo ng full simulation ng universe or some shit, kailangan natin ng over 100k qubits. Damn. And then, so far, we have done, I think so far, ang na-develop ng tao is 1,100. Sa around the 100 or 1,000. And then, yung, ano na yun, yung nagawa na yun is yung, yun na it helped advance yung development ng AI, which is crazy, in a way. Ito kasi yung experiment. Nalimutan ko ano, pero merong equation na ipapasolve nila sa pinakamabilis na computer that is available ngayon. Like, sabihin natin siguro, Intel, ano ba, AMD ba ata, pinakamabilis? AMD, malakas na yun. And kinalculate nila, pag sinolve yun ng computer na yun, it would literally take 25, I don't even know the word for the number. Like, sobrang daming zero, like trillion, zillion, mga ganun. 25 zillion, quintillion years, mga ganun. Pag pinasolve mo yung equation na yun, on the fastest computer ngayon, yung quantum computer, sa quantum computer naman, you know how long it took to solve that shit? Ilan? Yung equation na yun, 5 minutes. Putik yan. What the hell? Like, the universe would literally end before mapasolve ng pinakamabilis na CPU natin CPU natin ngayon. yun. Ano ba, AMD, Intel. Pero with the quantum CPU, it only solved that shit for 5 minutes, bro. That's crazy. Magkano kaya ganyan, no? Million na siguro yan. Billion siguro. Pero alam mo ba't ba't naging public? Bakit? Kasi they're making the public aware na if this computer goes to the wrong hands, encryption would not be a thing for this computer. Like, it will literally... It will just literally crack the decryption. Anything, bro. Kasi like, the way it works kan is, pag nag-send ako sa'yo ng hello, merong ano yun, di ba? itatype ko yun, hello. Ganun. Tapos pagka-enter ko, it's gonna turn into like some fucking fucked up number na pag krinak ng hacker, it will take him years. And then dadating sa'yo, hello, ganun. For that computer, it will probably just, it will see, it will crack, it will hack. Everything. Kaya, yan yung parang, na publicize or parang inano nila yung dangers of having this type of computer kasi kailangan natin mag-update. Digital world. We're living in This is real data, bro. Kaso di natin maintindihan kung how, I don't know, di naman ako physicist or some shit. Di ko maintindihan kung how quantum computers paano gumana. Alam mo, yan ang makatulong sa atin sa corruption. It might, bro. Who knows? Diba? Sila mag-intercept ng mga tina-transfer na pera na nakala. Transfer, saan to galing? Saan to galing, puta. It's gonna break a lot of laws, pero, fuck them. Ito na lang mind-boggling, okay? I'll give you something to think about. On a quantum level, okay? Kasi puro quantum na rin naman yung conspiracy ngayon. We don't really die, ever. So, pupunta na tayo Saan tayo pupunta, ha? No, the thing is, your mind shifts to a reality where you survive certain shit. Pero the thing is, yung iiwan mo na reality, yun, you're gonna die there and people are gonna mourn you. That's it. Damn, so mag-ship ka lang ng ibang universe parang, diba? Ang fucked up lang na, yes, ganun daw yun, like, I don't know. So, nag-correct kayo yung multiverse theory, yan nga yan. Kasi we're only kasi, like, like, we're only experiencing reality as how inexplain ng mga naunang physicists, alam mo yun? Yep. Like, alam mo yun, sila na, si Einstein, nag-black hole, mga ganyan-ganyan, like, na may speed of light, may mga ganyan-ganyan. These were all set by humans, di ba? Yep. Pero these are the physics na naintindihan natin ngayon. Kasi yun yung parang pwede nating pag-studyhan or some shit. But there's still a lot more, bro. Pero ito yan ang fucked up paisipin, Ang dami, wala ba kayong counter? May nagka-counter sa akin na, ano yun, na mabubuhay lang ako forever? Yes, you will. Like, you will. Not technical sense na yung... Not in a sense wala na parang you will. Yeah. Kasi it will, lilipat ka lang. mawala ka pa rin. Lilipat ka Yes. In a way, you still die. So basically, you're experiencing yung parang isipin mo, ikaw ay isang clone. What the fuck? Fucked up. This is mind-boggling. It hurts my brain pag inisip mo. Imagine mo, parang ganun na yung consciousness mo, like yung parang consciousness mo, it's just gonna reset. Dati Bisaya ka, tapos in your next life, Indiano ka, di ba? Walang progress. Gago, ang laking jump naman yun. What the fuck? Siyempre, yung sobrang subtle What lang. is this example, bro? Alam mo yung mga Mandela effect ngayon? Parang ganun, Yung Mikey Mandela ka na lang, imagine that shit. Ayun na, namatay tayo lahat ng pagising natin. Uy, maayos na yung Pilipinas, Yes. Tayo pala yung dahilan. Pero like, not hindi ganun ka yung change, hindi ganun ka drastic. Sabihin natin, ako, with that shit, yung nakain kong contaminated, there could be a timeline just really fucking close na, yes, where I fucking died from that shit. And then, itong timeline na to, ito yung nakalabas ako sa hospital. Parang ganun. Parang like, si Ken, maglalakad siya sa labas, diba?
Then, na-flat na pala yung ulo niya sa truck. Ano mo yun? ba? Like, Damn. just Different parang ganun, universe like, ba? sobrang minuscule ng difference nung, ano na yun, nung shift. Like, wala talagang di yung paggising ni Trinil, putang ina, siya na yung may-ari ng Melbet, alam mo yun? Oo nga eh. Possible. Nga, mo. Try nila lang kung nakikinig ka. Tama, alam nga namin nakikinig ka. Alam namin nakikinig ka. Nakikinig ka, fuck you. Nakamit lang siya eh. Isa lang naman. You know, like, lang, gusto ko lang ilabas yung Quantum kasi ito yung recent ko na ano eh. Kala ko, pag-usapan natin, ano na ako eh. Nagulat ako, Quantum eh. It's just so funny na ano kasi, na nakita ko to recently about yung mag-reality shift ka. And you will like dun ka maupunta kung saan you're fine. I mean, kasi like dati ko pa iniisip to without the actual name for the theory. Yung parang damn, do people actually die? Like actually. Alam mo yun, like maybe like yung ngayon ikaw sa sarili mo, you're experiencing like parang you could have died years ago. Maybe you're dead ngayon. And it's just your life playing again. Playing lang ng replay lang eh, no? Ay, nasa impyerno. Talo mas replay. Nasa impyerno ako, nasa Pilipinas ako. That is exactly, some Spec Ops The Line plot line up right there. Have you played that game? No, bro. Tangina, sorry mo yun. Spec Ops? Spec Ops The Line. That is some plot right there. Kaya nga. There's some Avengers Endgame shit level. Avengers. I mean, conspiracy theory. Ant-Man. Pero let us know sa comment section kung gusto niyo pa ako. Wala akong research. Puta, sana sinulat ko lahat ng mga gandang mga flat earth, mga ganyan. Putik na. Do you actually believe in that? No. Here's the thing. Usapang flat earth na topic, and then it's just gonna be me convincing these guys to be flat earthers. Nah, bro. And I'll give you reasons kung bakit ako, I strongly believe that the earth is round. And then, alam mo yun, like, syempre, by the end of it, dapat alam mo pa rin kung ano yung standpoint mo. You know, you're gonna laugh at it, you're gonna, alam mo yun, para sa'yo, ang bobo nila kasi sabi na, flat ang earth. Pero meron silang actual fucking, tawag dito, yung mga data nila? Data nila yung parang mga data nila na parang may paisip ka, you know what? No, flat earth. Parang ganun, pero na-debunk ka lahat doon debunk kasi the earth really isn't flat, alam mo yun? But you know, it's just nice to talk about, and then parang, who knows, baka may bobong makadinig. Oh my God! Talaga, masasakit ng ulo mo eh. Like people, like trying to convince flat earther people that the fucking earth is actually round. It's just funny, bro. It's just funny. Oh my God. Maybe in the next topic. Yun ang masarap. Pwedeng topic yan. You guys let us know. Tama. Pwedeng topic ulit yun. And mag-research ako na I will put myself in the shoes of a flat earther. Tapos I will convince myself that I'm a flat earther. Oh my God. Ay. Anyways, yun lang. Salamat. Alam niyo yung mga hindi flat earthers? Sino yan? Siyempre, mga Patreon natin. Ito, nandito sa akin. Meron nandito. Thank you, Patreon. Thank you so much. Ay, Boss Jaytan! Siyempre, Boss Jaytan. Kasi lagi ko nakikita sa stream ko yan eh. Yes, sir. Boss Jaytan. Yes, sir. Anyways, thank you ulit sa mga Patreon namin. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Mukhang na kami. Mag-i-end na kami dito. Wala si Neil, wala si Gloco. Hopefully next time meron na it sa... Damn, I can't believe we lasted 1 hour 30 minutes. Oo nga eh. Of yapping. Yes, of yapping. Yapping. And ranting and Chris rage baiting. Yeah, rage. I'm not rage baiting. Ngayon, Chris, ano ba? May closing remarks ka ba, Chris? Ano sabihin mo? Sabihin mo, hindi ka dilawan. Wala akong baon na ngayon eh. Okay. Sabi ko lang. Hindi dilawan si Chris. Okay? Hindi rin siya maka-DDS, kaya fuck off. Sabi ka lang. Holy shit. Vote wisely. Sino si Wisely? Bobote kami si Wisely? Vote si Wisely. Bye-bye. I should name my kid Wisely, bro. Low-key, I should name my kid Wisely. Tapos tatakbo ng mayor ng Cebu. Vote Wisely. Vote si Wisely ah. Okay, bye-bye. Anyways, thank you guys. Bye-bye. Bye.